episode na ito ay nasaksihan ko ang isa sa pinakamagandang sea of clouds mula dito sa napakalamig na lugar. Kaulapan na malaalon ng karagatan na dumadaloy sa mga nagtataasang kabundukan. At syempre hindi mawawala ang matinding adventures gamit ang ating motor. Mapapalaban din tayo sa tindi ng lamig. At susubukang akyatin ang summit ng isa sa kilalang bundok dito sa Itogon, Benguet. Kaya wag na nating patagalin pa. Ako nga pala si Clyde at ito ang kwento ng aking mga paglalakbay. Tara at samahan niyo muli ako sa isa na namang relaxing at kapanapanabik na moto camping adventure. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of Kinabit ko na kagad yung ating fly tarp kasi sobrang lamig dito sa pwesto natin. Andito nga pala tayo ngayon sa Itogon, Benguet at ito yung magiging spot natin. Napakalayo sa baluarte natin, napakalayo ng binahe natin, pero alam kong magiging worth it to bukas ng umaga. Ay, grabe yung lamig sa labas. Pasok muna tayo dito sa ating tent at
ilalatag lang natin yung mga gamit natin. Tapos maghahanda na tayo ng ating dinner. At mamaya ko na ipapakilala sa inyo yung mga kasama natin. At for sure ay kilala nyo na rin naman sila kung lagi kayong nanonood sa akin. May idea na kayo kung sino yung mga kasama natin ngayon. Kaya mamaya na lang kasi sabay-sabay naman kami kakain. Ayan, handa muna natin yung ating mga gamit dito sa loob ng tent. Pati yung mga kakailanganin natin sa pagluluto. Grabe. Sobrang lamig. Bigla akong sinipon. Buti na lang ay ready tayo sa panlamig natin. Pero hindi ko sure kung talagang sufficient yung mga dala natin panlamig. Meron tayo ditong jacket. At ito, dala natin yung malong natin. Tapos instead na jersey ay ito yung dinala ko. Although may dala tayo na jersey na isa pang uwi natin. Ito yung dinala ko, para siyang fleece na long sleeve. Ayan. Pang lamig talaga siya. Para mamaya pag matutulog na tayo, idodoble natin ito sa jacket natin. Tapos meron pa tayo ditong kumot. Ayan. Kumot. So, ito yung mga panlaban natin sa lamig mamaya. Just in case na talagang tumodo pa yung ginaw dito sa spot natin. Gaya na sabi ko, andito tayo ngayon sa Itogon, Benguet. Umiyahe tayo mula Maynila para makasama sa camping yung mga kaibigan natin dito. At solid yung spot dito. Kailangan natin makapagpahinga ng maaga kasi bukas ng umaga ay mag-a-adventure tayo. Dahil hindi kalayuan dito sa spot natin ay nandun na yung jump off papuntang Mount Ugo. Kaya susubukan natin na i-hike yung Mount Ugo bukas ng umaga. Di nawawala sa biyahe natin tong waterproof bag na to mula nung nag-moto camping tayo. At dahil nandito tayo sa loob ng ating tent at hindi pa naman tayo makalabas kasi sobrang ginaw, papakita ko sa inyo yung mga laman nitong bag na to. Dito nakalagay yung mga essential ko na gamit sa pag-prepare ng aking pagkain at yung mga bagay na pwede kong i-expose at pwede kong ibabad sa labas ng motor kahit maulan naman siya o mainitan, eh okay lang. Kagaya nitong mga condiments, may sarili siyang lagayan at nakalagay dito sa waterproof bag na to. Tapos itong aking lutuan at yung aking mga extra na damit. Although waterproof yung pinaka main bag natin, sinisigurado ko pa rin na hindi siya papasukin ng tubig o ulan. Kaya nilalagay ko pa rin sa isa pang dry bag na magaan lang. Tapos andito na rin yung mga toiletries natin. Hindi naman tayo masyadong nagdadala ng kung ano-ano eh. At kung meron man tayong mga ibang dilata na kakasya dito, eh dito ko na rin nilalagay para pag maghahanda na tayo ng ating dinner, kung yun man yung ihahanda natin, ay mabilis ko siyang makukuha dito sa aking bag. Tapos the rest, yung mga hindi dapat mabasa, ay nandun na sa pinaka main compartment ng ating motor. Kagaya ng mga electronics, ilaw natin, basta lahat ng mga hindi pwedeng i-expose sa labas, especially yung butane, kasi bawal ma-expose sa sobrang init yung ating butane at baka sumabog. Ayan, yun lang naman yung mga basic ko na dinadala at binawasan ko na rin sila talaga para maging magaan yung pagkilos natin sa pagmumoto camping. At syempre hindi mawawala itong TBG bag natin. Ayan. Ito yung pinaka-importanting bag na dala-dala ko kasi nandito yung ating allowance sa pagmumoto camping. Andito yung drone natin, extra batteries, at lahat ng importanteng mga dokumento kagaya ng lisensya at rehistro ay nandito sa TBG bag na to. Kaya mawala na lahat ng gamit, wag lang to.
Sarap ng mainit na kape. Grabe naman dito. Ito pala yung share natin sa magiging dinner namin ngayon. Luncheon meat. Nabili ko lang along the way. Bali gagawin natin, papakulaan na lang natin siya. Parang steam. Kalimutan ko kasi magdala ng pan. Ayaw ko namang gamitin to kasi nga wala rin akong plato. Ito na yung kakainan natin, yung ating cook set. Kaya ang gagawin ko, open lang natin to, tapos i-dip lang natin dun sa kumukulong tubig. Kasama na tong lata para maging steam lang yung luncheon meat natin. At least hindi man lang siya malamig kainin. Para mabilis na rin, diba? Ang sarap sa pakiramdam ng lamig, pero parang sa sobrang lamig napakahirap kumilos. Parang gusto mo na lang magpahinga sa isang tabi o dito sa tent. Parang gusto mo lang magkulong, sobrang lamig. Ready na yung ating ulam. I-chop ko na lang to, tapos pwede na tayong kumain. Dito kami kakain sa gitna at papakilala ko sa inyo yung mga kasama natin ngayon. Pero for sure may idea na kayo kung sino yung mga kasama natin. Hiwa-hiwain lang natin tong luncheon meat. Init. Hindi na natin. Hindi tayo masyadong gigil. Maganda doon. Pero yung view dito maganda. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang kasama natin ngayon sa ating moto camping adventure. Si Dos o si Behero, MJS Adventure, at si Elms Motor, ang pinaka-poging member ng Team Moto. Pagbigyan mo na, ikaw lang naman nandito. Walang pipigil sa And kung nanonood kayo sa kay Direk Gino, sa akin, malamang ay familiar na kayo sa mga kasama natin ngayon. Moto campers at ano man tawag doon, bro? Team Tiwalag? Team Tiwalag. Team Tiwalag lang ngayon. Team Tiwalag, pero wala yung leader. Yung leader, literal na tumiwalag na. Hindi na nagkakama. Hindi, may babasbasan sana si Direk. Direk! Okay lang. Di, sasama pa yan. Sasama pa yan si Direk. One last ride. Tapos Tiwalag na talaga. Literal na Tiwalag eh. Kain tayo. Automatic na yata ngunguya yung ngipin ko. Part di mo na ano. Usa na eh. Ngigig pa. Gamito ko na to ah. Nandito na tayo sa loob ng ating tent. Sinuot ko na yung aking fleece na long sleeve. Tapos nakadoble ako ng yung t-shirt ko kanina. Tapos itong jacket natin. Ngayon, pag gininaw pa rin tayo, meron naman tayo ditong kumot. At andito pa yung ating malong. Ready tayo sa malamig na panahon. Talagang pinaghandaan natin yung mga gamit natin para dito. Kasi first time natin magka-camping sa mga ganitong spot. Tulog muna tayo at magkita-kita tayo bukas na umaga. Papakita ko sa inyo yung itsura nitong naging spot namin dito. Nakapalibutan kami ng mga pine trees. Pahinga na muna tayo. Bawiin natin yung lakas natin dahil napakahaba ng naging biyahe natin. At para bukas ay may lakas tayo para mag-adventure.
bukas ko na kayo ipapasyal at iikot dito sa lugar na to. At marami tayong gagawin bukas. Mag-hike tayo at mag-adventure tayo. Babawi ako sa inyo bukas. Morning sa inyo. Sobrang ginaw. Doble-doble na yung mga sinuot natin. Lamig pa rin. Napakalamig na umaga. Sabay-sabay nating tignan yung tanawin sa labas. Kahit ako ay first time ko makikita yung view sa labas dahil gabi na tayo dumating dito. Sabay-sabay nating saksihan yung ganda ng spot natin. Ganda ng view. Ay, bumungat sa atin. Solid ang view ah. MGS Adventure nga pala. Ay, oo nga, Sea of Clouds. Ice cream. Oh, napakalapit sa atin ah. Binaba mo? Tayo dyan. Bihira sa atin yung mga ganitong tanawin. Sulit yung biyahe natin. Kahit napakalayo, rewarding naman para sa atin yung ganda ng lugar. Ganda. Ito lang yung Sea of Clouds sa atin. Sa harapan lang natin. Ang plano ngayong umaga ay hindi ko alam kung i-break pa kami ng tent muna o aakitin namin yung summit ng Mount Ugo. Pero malaki yung chance na mag-pack up kami dito kasi para medyo madala namin ng mas malapit doon sa jump off yung mga motor namin. Para less na yung lalakarin. Magkape lang siguro tayo, tapos may tinapi pa naman tayo dito. At yun na rin yung ating almusal. Pero bago yan, daling ko muna kayo dito sa harapan. At baka mawala na yung Sea of Clouds. Pakita ko sa inyo. Yung mga ulap parang alon. Tapos pababa sila. Ganda pagmasdan, no?
Halos matabunan na yung mga pine trees dun sa area na yun. Dito sa kabilang side, sa likuran natin, mapuno naman siya pero wala siyang sea of clouds. Andito lang talaga sa area na to. Kahit sa taas, sa pagpalipad ko ng drone, andito lang talaga yung sea of clouds. Pag ganun kasi yung hangin, siguro ay nadadala sila dito sa side na to, kaya doon sila nagkukumpulan. Maaga pa naman. Mamaya siguro pagka sumikat na yung araw talaga, mas maganda pa tignan sa taas yan. Subukan natin mag-drone o di mamaya. O di kaya doon na lang sa Mount Ugo. Magkapoy muna tayo. Bawasan man lang yung lamig. Siya nga pala, may ginagamit na ako na bagong source natin ng apoy. Kasi dati bili ng lighter. Ngayon bumili na ako nito. Old school na lighter. Tapos nilalagyan na lang ng fluid dito. Ayan. Yung fluid nito ay 150. Malaki na yun. Parang 250 ml. Sobrang tagal maubos. Para hindi lipa rin yung apoy natin, ginamit nating windbreaker yung ating boots kasama itong upuan. Kamote fries, luto ni Dos. So nga pala yung view natin dito sa likod ng ating spot. Kung dun sa harap ay sea of clouds, dito naman ay puro pine trees. Palusong yung kanyang slope Para siyang nakikita mo sa mga movie, mga horror movie. Hindi niya pagmasdan talagang proportion yung pagkakatirik ng mga pine trees. Maganda. Bibihira lang tayo makapag-campsite sa ganitong lugar. Kaya kailangan masulit natin tong biyahe natin na to. Mamaya mag-adventure tayo. Puntahan natin yung Mount Ugo. Patay yung kulay. Power Rangers tayo. Power Rangers. Okay, no? Galing dyan yung malalaki. Pag meron sa direct, wala akong kulay. Wala akong kulay dun, wala akong exposure. May sakto nga yan kasi hindi na nagmumoto kami. Binamana na sa'yo.
Andito na tayo sa signage ng final assault papunta sa summit ng Mount Ugo. Dito na namin iiwan yung mga motor namin para makapaglakad na kami papunta dun sa summit. Ito na yung simula ng trail. Approximately siguro mga 45 minutes going to summit ng Mount Ugo. Ayun yung pinanggalingan natin kalsada. Sana ay tanaw dito sa GoPro. Grabe. Pakatarik pala na dinahanan namin. Tapos hanggang dito sa baba, ito na yung pinaka jump off. So parang nakaka 200 meters pa lang tayo mula doon sa jump off. Grabe. Sobrang tarik. Sabagay ganito rin yung experience ko nung una kong inakyat yung Mount Ugo. Ang kagandahan lang ngayon, mula doon sa pinaka final assault, yan, nakamotor na tayo. Hindi na natin nilakad mula doon sa barangay. At speaking of barangay nga pala, may babayaran na 90 pesos pag magde-day hike dito sa Mount Ugo. Pero just in case naman na hindi kayo makadaan ng barangay, ay may bantay naman doon bago mag jump off. Doon na kami nagbayad kanina. Tara, tuloy natin yung pag-akyat. Dahan-dahanin lang natin. Mabilis o mabagal, same summit pa rin naman ang abutan natin, kaya take time lang tayo. Kaya pa? Kaya ba yan? Merienda muna tayo. Meron tayo ditong mansanas. At salamat nga pala dito sa bigay ni MJS na kutsilyo. Pero hindi ako mabait. Diyan sa akin. Ayan o. Shoutout sa kaibigan natin. Napaka ganda nito. Branded. Ayan mo. Anong brand ito, bro? Smith & Wesson. Oh. Sa mga magkukutsilyo at nagkongolekta ng ganito, alam niyo yung brand na to. Pakaganda oh. Ako na mag-a-announce pagka naka 5,000 subscribers si MJS, magpaparaffle siya ng kutsilyo. Yan. Siyempre sponsor niya, hindi ako. Ako lang nagsabi. Narinig niya natin ang sponsor ha. 5K Abangan nyo yun ha. 5K ha, 5K. Kaya kung nanonood ka sa vlog niya, mag-subscribe ka na. Okay na, pampatali ng idol. Nakailang ikot pa rin. Tapos nilaglag ka ng binara mo, no? Binente eh. Yung chopsticks lang talaga yung Itong dinadaanan namin na part na to ay may mga mossy forest na. Indikasyon na malamig yung lugar.
a runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating moto camping adventure. Magkita-kita ulit tayo.